Araw na to ay pauwi kami sa Lucena City para mamigay ng konting grocery item para sa aking mga mahal sa buhay. Maaga kaming umalis dito sa bahay, mga 5:30 AM kasi kailangan bago mag 8 o'clock nasa main office na ako sa Taguig dahil yung may hawak ng aking account ay aalis daw sila ng alas 9 ng umaga at saka ang isa pa, 'di ba, pauwi nga rin kami ng probinsya. Kumbaga nakiusap lang ako na kung maaari dadaan na lang muna ako doon kasi ang pinakang date talaga ng signing ng contract ko ay December 21. Kaso hindi ako pwede ng December 21 dahil dapat December 21 ay nasa Lopez, Quezon na ako. So kaya yan, sacrifice lang and then medyo tinanghali na rin kami. Kumbaga papunta na kami ng Lucena tapos biglang dumaan kami sa Batangas. Nakalimutan namin na putol nga pala yung tulay na nagko-connect sa Quezon at saka sa Batangas City. Kaya ang nangyari, kailangan naming bumalik ulit para makahanap ng ibang daan para makapunta kami sa pinakang National Highway ng Quezon. Tapos mga alas 3 na rin kami nakarating sa Lucena City. Inabot na rin kami ng traffic. Ewan ko ba bakit matraffic sa Quezon. Medyo maulan pa nung umuwi kami. Pero hindi naman siya ganun kadalas umulan. Kaya yung sasakyan ko pagdating namin sa Lucena, sobrang ang dumi niya, parang isang bundok kami galing. Tapos ito na nga, nandito na kami sa bahay ng aking kapatid. So, sabi ko sa kanila, ibaba na nila yung aking mga grocery. I-share naman natin yung mga blessings na nare-receive ko ngayong month of December. So, para sa akin, blessings na talaga yung mga nakukuha kong incentive sa aking grocery store. Imaginein mo, hindi ka na bibili pero pwede mo siyang i-share sa iba mong pamilya, 'di ba? Tapos, ang ginawa ko lang, dinagdagan ko lang ng ibang item yung mga grocery na ipamimigay ko sa kanila. Tapos, 3 sila na pinagbigyan ko. Para at least, 'di ba, kahit naman papaano ay meron silang panghanda ngayong darating na December 24. So, 'di ba, ang saya lang sa pakiramdam kapag nakakatulong ka ng kahit maliit o malaking bagay yan. Para sa akin, sobrang masaya ako na nakakapagpasaya ako ng mga pamilya, then especially dun sa mga bata kasi 'di ba ang mga bata tuwing Christmas palagi talaga nilang hinahantayan kasi nagkakaroon sila diyan ng maraming pera at doon din sila nakakakain ng mga masasarap na pagkain. Kumbaga ito yung araw na pinakahihintay nila. 'Di ba kahit naman tayo ng mga bata pa talaga tayo lagi tayong excited pag December na yung month. 'Di ba? Tuwan-tuwa na tayo niyan lalo na kapag may mga Christmas party na yan sa mga school, 'di ba? Tapos yung Christmas Day talaga, ayan. So, isa yan sa mga special na araw para sa mga bata. At syempre, 'di ba, habang tayo ay nakaka-receive ng mga blessings at sobra-sobra naman sa akin or sa aking pamilya. So, ipamimigay ko talaga yan. Hindi pa man ngayon sa ibang tao, pero soon siguro. Sa totoo lang guys, hindi lang ako ngayon nag-business. Kumbaga, after kong mag-resign sa trabaho, nag-try na rin ako mag-business ng piggery business. Kaso nga lang, hindi talaga siya nag-grow kasi sobrang mahal ng baboy ngayon. Yung biik pa lang, 6,200 na. Tapos, yung pagkain nila, 1,900 plus yung isang sako. Talagang sobrang talo. Pero hindi yun yung magiging dahilan para tumigil akong mag-business or mag-isip ng ibang negosyo. So, hanggat tinutulungan ako ni Habi or hanggat sinusuportahan niya ako sa mga naiisip kong business, magtutuloy-tuloy ako. Siguro nga, naniniwala din ako dun sa may dahilan si God. Bakit hindi niya binigay sa akin yung business na yon. So, hindi yun yung magiging magpapabagsak sa akin or magpapatigil sa akin para tumigil ako sa pagninegosyo. Kasi sa totoo lang guys, gusto ko talagang lahat ng kapatid ko, gusto ko talagang lahat sila tulungan. Kaso nga lang, hindi pa ganun kalaki
yung income na nakukuha ko. So, at saka hindi ako yung tipo ng kapatid na para makatulong sa kanila, magbibigay ako ng pera. Ang gusto kong ibigay sa kanila, yung pagkakakitaan nila sa mahabang panahon or magiging maayos yung kanilang buhay. Siyempre, 'di ba? Ang pera kasi saglit lang yung gastusin. Ang kailangan para sa akin, ang kailangan kong ibigay sa kanila at mapapakinabangan nila sa mahabang panahon. Pero may mga tao lang talaga na hindi nila maintindihan yung gusto mo. Kasi ako talaga, gusto ko kapag nagbi-business talaga ako, gusto ko detalyado yung mga pumapasok ultimo 5. Kasi 'di ba, ang paghawak kasi ng isang negosyo, dapat kahit piso man 'yan, 5, dapat alam mo kung saan siya napupunta. Pero kadalasan kasi sa atin, nami-misinterpret natin yung mga ganong bagay. Iniisip natin, binibigyan agad nila ng masamang kahulugan na keso wala kang tiwala sa kanila. Hindi yun ganun. The more na nakikita mo sa isang negosyante na gusto niyang detalyado yung ipapakita mong data sa kanya, it means ito yung sign para mag-grow yung business niya. So, kaway-kaway dyan sa mga negosyanteng katulad ko, negosyanteng walang pera pero hindi sumusuko. Diba? So, yun lang guys, and thank you so much sa lahat ng sumusupport sa aking YouTube channel. Again, Merry Christmas and advance Happy New Year guys. So, more blessing to us and also good health para sa ating lahat, diba? So, yung hindi lang tayo nagkakaroon ng sakit, isang malaking blessings na yan para sa ating pamilya. At saka wag tayong basta-basta titigil sa ating pangarap dahil may mga taong humihila sa ating pababa. So, kapag may mga taong humihila sa ating pababa, bitawan mo sila. Kasi, hindi sila makakatulong sa'yo. Bagkos, nakakagain ka lang ng sama ng loob sa kanila. At the same time, maaaring maapektuhan yung business or yung mga bagay na pinaplano mo para mag-grow yung life mo or para maging maayos yung buhay mo. Kaya hindi lahat ng bagay ay kailangan nating pagtiisan, especially kapag ikaw ay hindi naman masama yung iniisip mo para sa iba. So, minsan bitawan talaga natin yung mga bagay na nakakapagpasakit sa ating buhay. O, 'di ba? Napaka-drama, no? Hindi naman tunay naman 'yon. May mga bagay kasi talaga na kailangan nating hayaan muna sila. Magpahinga naman muna tayo sa mga stress, 'di ba? Huwag nating hayaan na matulad tayo sa kanila na hanggang doon na lang. So, maraming paraan or marami pang negosyo na pwede nating subukan na kung sakaling hindi tayo nakiklik sa isang negosyo. So, ang dami pa diyan. Kailangan lang talaga natin na mag-focus at saka mag-isip ng mga strategy kung paano mag-grow yung ating business na gustong gawin. At saka dapat ready tayo sa mga bagay-bagay na pwedeng mangyari. At the same time, dapat hindi naapektuhan yung ating pamilya. Diba? Yun lang guys, and thank you so much. Bye! See you on my next vlog.